What's up again mga kapadyak? For today's video ay ikakabit na natin yung Jore M6100 Upkid na 12-speed dito sa may project bike natin. Ikakabit na natin ito dahil napagawa ko na yung wheelset ko. Napalagay ko na yung ARC hub sa may wheelset. Ginawan ko rin ng video yun kung paano nilagay at kung paano kinabit. Kung gusto mo mapanood, i-click mo dito sa taas. Kaya ngayon na nagawa yung wheelset natin, pwede na natin ilagay yung Jore M6100 Upkit para magamit na rin natin tong bike na ito. At tara na rin pakinggan yung ARC hub na nilagay natin dito sa project bike natin kung gaano siya kaingay. Kasi pag nilagay natin yung upkit, pwede na natin siyang pedalin. Tapos pag pinadal natin, tsaka natin maririnig yung tunog ng ARC hub MT009. Kasi pinarinig ko na sa inyo yung last kong video doon sa may paglalagay ng ARC hub. Kaso wala pa yung gulong nun, kaya parang mas maingay kasi nag-e-echo-echo pa siya. So wala pa yung cogs. Kaya mas maganda kung nakalagay na yung gulong tsaka yung cogs. Tapos nakalagay na dito sa bike natin para marinig talaga natin kung gaano kaingay itong ARC. So yun mga kapadyak, bago natin nilagay yung Jore M6100 na upkit dito sa ating project bike, magpapakilala muna ako. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Charles na inyong kapadyak at dito po gumagawa ako ng video about sa pagbabike tulad ng biking vlog, unboxing vlog at nagbibigay rin ako ng sobrang daming tips tutorial, DIY hacks, bike review. Kaya kung hilig mo ang pagbabike o nagsisimula pa lang sa sport na to, tamang-tama ka sa pinunta mong channel. Kaya huwag mo kalimutang mag-like at subscribe mo na rin yung channel ko at i-click mo na rin yung bell button para lagi kang update sa mga bago kong video. So yun mga kapadyak, ilagay na natin upkit dito sa may bike na to. Pero bago yan, lagay muna natin itong wheelset. Pero ilagay muna natin din yung rotor niya at saka yung cogs na ito. Yung ilalagay ko na rotor, yung dati pa rin, yung snail na rotor, yung 160mm. Ilagay na natin. Pagkatapos natin nilagay itong RD cogs, ilagay na natin itong chain, susunod yung shifter. Yung chain, babawasan ko pa to kasi masyado siyang mahaba. Sa chain, may dalawang parte yan. Meron yung may sulat, sa kabila, wala. Tapos dito, meron. Yun yung
Ipasok mo lang sa loob to hanggang lumabas dun sa baba. Yun, yung nakikita nyo yung cable na yun, lalabas dito yun. Ayan na, lumabas na siya mga pag-jack. Ayan siya, yan. Tapos saka, pwede na nating alisin yung cable, yung housing cable. Aalisin ko tong housing cable, hilain ko siya. Yan, hinihila ko na siya pababa para matanggal yung dating cable. Ito na yung dating cable, oh. Yun, tapos yan na, tanggal na. Tanggal na yung dating cable. Tapos sunod na natin ilagay yung cable ng Shimano. Sa paglalagay, ito yung cable ng Shimano. Isut mo lang tong cable para may susundan sa loob ng frame. Kasama na siya isuot dito. Tapos punta ka sa taas para masungkit mo. Makikita mo na, nakikita na sa loob eh. Ayan na siya, di ba? Ayan na, lumabas na. Tapos pwede mo nang hilain tong dating cable. Tapos sunod na natin yung shifter ilagay. Pag nailak mo na yan, pwede na yan. Kunin natin itong cable na pinasok natin kanina. Lalagyan ko na siya ng langis, itong cable. Kung gagamitin ko langis, ito na lang yung mud crank para maging smooth yung ship mo din. Tapos ilagay natin siya sa housing cable. Tapos sinukat ko muna pala siya dito. Ganyan. Para hindi sobra, mahaba po. Lagay natin tong stopper. Ito yung stopper. Tapos lagay na natin dito. Tapos gawa ulit tayo ng cable dito, simula dito. Dito lang tayo kumuha ulit sa Shimano. Nakakuha na ako ng sukat, ganito kaba. Tsaka natin ulit ikat. Tapos lagyan ulit natin ng stopper. Pagkatapos mong isuot yung cable dito, ilock na natin siya sa RD. So yun mga kapadyak, nailagay ko na yung cable dito. Pwede na siya ngayon. Punta natin siya sa pinakamalaki kung banat na banat ba yung RD. Yan yung itsura niya. Naka 1/12 siya ngayon. Pag nakababa naman siya, sakto lang. Hindi na masyadong dikit tong kadena dito. Kasi hindi naman laylay. So yun mga kapadyak, bibigyan ko lang kayo ng idea kung gaano kaingay yung ARC hub 6 poles na may 3 teeth. So yun mga kapadyak, paikutin na natin. So yun, nakita nyo, napaka-ingay, narinig nyo pala. Pag i-atras natin siya. So yun mga kapadyak, naka Jore M6100 na tayo. Yung crank natin, tsaka chain, RD, at cogs. So yun mga kapadyak, tapos ko nang ilagay yung Jore M6100 up kit. Mag-group set na siya, kulang na lang tayo ng brake set. Ito na ngayon yung Jore crankset, tsaka yung Jore cogs, RD, and chain. So yun mga kapadyak, tapos ko na nga ilagay yung Jore M6100 dito sa may project bike natin at nadagdagan na naman yung upgrade dito sa bike na to. 10 speed siya dati, 1/10. Ngayon, 12 speed na siya, naka 1/12 na ako. Tapos yung cogs ko, mas lumaki, naging 51 teeth, tapos yung pinakamalit, 10 teeth na lang siya. Hindi ko pa siya na-try sa ride dahil kalalagay lang natin ngayon. Ganun mo naman maglagay ng up kit o drivetrain ng ating bike. Kaya dito ko natatapusin itong video ito kung paano ilagay ang up kit sa ating bike. So yun mga kapadyak, kung nagustuhan mo itong video ito, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko kung gagawa pa ako ng ganitong klase ng video. At share mo naman sa kaibigan mo na nagbabalak bumili ng M6100 na 12 speed, tas kung paano ba ikabit. At mag-comment ka sa baba na mga gusto mong malaman sa pagbabike, susubukan natin sagutin yan. At mag-subscribe kapag hindi ka pa nakasubscribe. Maraming video pa tayong gagawin at maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta at sa'yo na rin na nanonood hanggang ngayon. Kaya kita-kits ulit sa next kong video. Peace out!